Pasa sa loob. Miscue mula kay Gabe Norwood na napilitan na lang mag-foul. Ivan Johnson bumps into Coach Yang Giao. Coach Yang Giao na nag-react dun sa bangga na yon. Nag-sorry naman agad with si Ivan Johnson. Emotions are definitely going higher and higher. Championship. You see right here kung ano mangyayari. Ayun, nakita rin ng mga fans yun, no? Ivan Johnson. That was an illegal pick. Oo. A moving pick. Moving pick. But fighting through the pick. Ito na naman from a different angle. Ito, makikita mo si Ivan Johnson. Nakikiraan lang sa gitna ng dalawa. Oo, yun. Ito, mas maganda yata itong angle na to eh. Oy! Yeah, could he have stopped? Could he have avoided the contact? I say yes, he could have. You know, Pwede, but pwede. tuloy niya, you know, and that's what Rainer Shine didn't like. Bukod nga sa skills sa basketball, isa sa lagi kong inaabangan pag may bagong import sa PBA ay yung yabang nito pagdating sa laro. Yung talento kasi normal na yun sa mga PBA imports. Ine-expect na nga ng lahat yan sa kanila. Pero ang magkaroon ng team ng import na may talento sabayan pa ng yabang sa loob ng court, bibihira ang ganun. Once in a blue moon nga, ika nga. Halika't balikan natin ang karera ng tinaguriang bad boy import ng Token Tech sa PBA noong 2015 na maaaring sa iba punong-puno ng angas ang bitbit nito sa PBA. Magandang araw sa inyo, ito nga pala ulit si Jigger Winner TV. Tara't pag-usapan natin si Ivan Johnson. Ivan Wilkerson Johnson, ipinanganak noong April 10, 1984 sa San Antonio, Texas. May edad ito ngayong 40 years old at may taas na 6'8". Hindi nga ito na-draft sa NBA noong 2007, kaya iba't ibang teams ang napaglaruan nito sa NBA G League at iba't ibang bansa. Hanggang noong 2011, pumirma ito para sa Atlanta Hawks sa NBA. Sa Atlanta nga ay unang nasaksihan ng lahat ang pagkamainitin ng ulo ni Johnson. Dahil ng rookie year nito, ito ay napauwi at pinagmulta pa. Hindi nga nilabas sa media ang dahilan pero sa tingin ko, may nakaalitan ito sa team. Nung taong ding iyon na 2012, Johnson was fined $25,000. Bakit? For gesturing with his middle finger sa isang Boston Celtics fan. Makikita nga na ganun katindi si Johnson na maski rookie year nito sa NBA wala itong sinasanto. Fast forward tayo noong February 2015 nang napadpad at pumirma itong si Johnson sa Token Tech para sa PBA Commissioner's Cup. Sa pagdating nga ni Johnson sa Token Tech, hindi lang angas ang dala-dala nito sa team. Si Johnson din na naging pader nila sa offense at depensa ng kumperensyang iyon. He was averaging close to 41 points a ball game. Imagine that. At ang maganda pa kay Johnson, alam niya kung paano gamitin ang mga kakampi niya. Sino ka ba naman ang hindi makakaisip nun? He has Castro, Alas at Williams at his disposal. Pero more than his stats, ang maganda dito kay Johnson compare sa ibang import ang kanyang presensya sa loob ng court. Napagkakampi mo itong si Johnson, for sure meron ka ng backup pag nagkakagulo na. Ang magandang halimbawa nga ang altercation between Kenyahan at Roser. Binato ni Kenyahan si Matt sa muka at makikitang rumaragasa itong si Johnson for the rescue. Anong nangyari? Napatakbo ulit si Kenyahan sa bench nila na parang humihingi ng tulong at astang lalaban kay Johnson. Hindi mo naman masisisi si Kenyahan dahil maski ikaw na makikita mong tumatakbo papunta sa iyo si Johnson, baka yun din ang magiging reaction mo. He is a physical mammoth at alam yan ng lahat ng PBA teams. Kaya nga ang naging solusyon nila pabantayan ito sa mga physical defenders. Wala ngang may kaya kay Johnson lalo't one-on-one kasi talagang mamamain ka lang yan. Kaya ang solusyon ng ibang teams, asarin na lang talaga siya. Mainitin nga talagang ulo ni Johnson kaya yun ang ine-exploit ng mga nakakaharap niya. Pero hate him or love him, 2015 Ivan Johnson was a monster. Dinala niya ang Token Tech sa finals kung saan tinalo nila ang Rainer Shine in Game 7. In 2016, Johnson came back in Token Tech. Same as before, he was still the monster suot ang uniforme ng Token Tech.
The only difference is, napagandaan na siya ng bawat teams sa PBA. Tune-up game pa nga lang against Blackwater napaaway agad ito. Napatawan nga ito ng suspended ng isang laro at pinagmulta ng 50,000 pesos. Nang matapos nga ang insidenteng yon, makalipas lang ang isang buwan, napatawan si Johnson ng ban for life sa game nila against Meralco. Bakit? Tara't balikan natin ang pangyayari. Sa umpisa pa nga lang natawagan na ito ng technical foul for second motion against Kelly Nabong. At isa pang flagrant foul nang masiko daw nito sa muka si forward Brian Faundo. He was ejected, pero ang nakakagulat anong kinalaman ni Commissioner Narvasa sa insidenteng ito. During the review kasi it was seen na nakikipagtalo si Narvasa kay Johnson. In the middle of the game napatawan na agad ito ng lifetime ban without due process. Personally that time naging fan ako ni Johnson dahil isa nga lang si Johnson na nagbibigay ng kulay sa ating pambansang liga. At ganun-ganun na lang na biglang ibaban, di ba? Madami nga na-disappoint na mga fans noon. Maiintindihan pa ng lahat kung napatawan ito ng suspended for how many games. Pero for a lifetime ban in the PBA, I don't think he deserved that. Nag-apologize nga si Johnson after ng incidenteng yun at na-lift agad ang ban sa kanya and downgrade to a suspension for 1 season. And the fine has been reduced to 150,000 pesos. Siguro nga nadala lang si Kume sa pabigla-biglang desisyon. Dahil after isang taon kinuha pa itong import para sa Tanduay alam Pilipinas. Makikita naman talaga na may unprofessional actions and gestures itong si Johnson sa PBA. Wala na tayong magagawa dahil yun na talaga ang reputasyon niya simula pa lang. Mapa NBA man, PBA at hanggang sa Korean Basketball League napatawan din ito ng lifetime ban. Pero maski ano pa man yan hindi mapagkakaila ang galing ni Johnson. He gave Talk and Text a championship title. Sana nga meron pa ulit na kagaya ni Johnson na dumating na PBA import na maglaro sa ating pambansang liga. We love his energy at yan ang gusto ng mga basketball fans. His time in the PBA may have been short-lived, but it was undeniably memorable. He left as a controversial figure, but also as a player who pushed the boundaries and gave his all for the game. Love him or hate him, Ivan Johnson gave Talk and Text a title. Oh! Sama mo daw si Ivan Johnson sa mga highlights na yun. Exclamation point. He just went all the way to the basket with this one. Kahit na nag-invite mo si Arwin Santos, at kung makikita mo pagkatapos niyang tira. Pagdaan ni Ivan Johnson, tinulak na si Calvin Abuelo. Inaabangan na shoot ni Calvin Abuelo. Then babalikan po ulit si Calvin. The referee, tama naman ang ginagawa. Talagang tumigil na. Sacrificing. Goal! Rosser was swinging at Ibanez, then a ball was thrown in his face. Quinyan wants a piece of Ivan Johnson. Getting crazy here. Now Johnson was trying to get at Jair Quinyan. Quinyan, what you saying? Let's go. He had the ball of flagrant also because he had a fighting stance. Pero So he's gone. That's an objection. take a listen.